nag-ayos ng mga dadalhin sa ibaba. Ayan yung mga kailanganin upang hindi na siya umakyat sa taas kasi nga nahirapan na siya paakyat baba sa hagdanan. At iyan, magbibihis muna tayo bago tayo bumaba at magsuklay. Ayan, nagsusuklay pa rin ako. Para makapagmuni-muni na rin, nagsuklay muna si Inday. Yan ang trabaho ng mga nanay sa umaga, lalo na pagising. Bigla ka na lang nagugulat pag tanghali na. At iyan, bumaba na ako. Sinarado ko yung pintuan kasi tulog pa yung aking anak. At ayan na nga. Nag-iisip pa, magdandahan baka mahulog kasi nga sakit ng mga paa. Iba na pag nagkakaedad na yung mga babae, sakit sa paa. Okay, magdandahan tayo pababa. Okay, bago tayo pumunta sa ating mga gawain, buksan muna natin yung mga pintuan at bintana para pasok yung swerte. Ayan yan. Ayan, dahil nabuksan ko na yung pintana, sa pintuan naman ako magbubukas. At ayan na, malalaki na yung aking mga halaman na sinilip-silip ko muna kung okay ba. At dito na ako sa lababo ngayon, magsasaing naman ako. Hugas-hugas muna tayo ng bigas. At ayan, para pagkatapos natin maghugas, ulam naman lulutuin ko. Kailangan hugasan natin mabuti ang bigas para maganda siya at saka maputi. Pero alam niyo kung kayo ay may sakit na diabetes, dapat nga daw hindi daw tayo maghugas ng bigas, kaso hindi pwede dahil may mga ipa pa yan. Kailangan natin malinis ng mabuti para maputi siya. Pero mas maganda pa rin yung color brown. At yan, sinalang ko na yung ating bigas. Ang ating sinaing doon sa rice cooker at bubuhayin ko na. Oh my God, ayan, ang gulo ng buhok. Bagong gising si Inday at iyan naman. Tapos ko naman magsaing, ayan na, mahawak ko naman yung manok at ako'y maglilinis naman ng manok. Pero syempre, malinis na yan bago ko nilagay sa ref. Kaya pinanlawang ko na lang kasi nga medyo malamig siya. Para pagkatapos ay nalagyan ko na siya ng mga panimpla. At para masarap yung ating peritong manok, kailangan natin timplahan ng masasarap at ibabad natin ng kahit mga kalahating oras lang at para suot yung lasa ng mga bawang. Ilagyan ko na siya ng bawang. At ayan, tapos ng bawang, ilagyan ko rin siya ng kalamansi. Kalamansi naman nilagay ko para tanggal ang lansa. Ihalo rin natin yung kalamansi. At katapos ng kalamansi, ang ilagay naman natin dyan ay yung ating halo-halo muna pala. Hindi pa pala natatapos ng pisa ng kalamansi. Kaya hindi pa ako nagdadagdag ng isang pagpalasa. Puro kalamansi muna yun ang nilalagay ko. At ngayon, maglalagay naman ako ng ano ba ilalagay natin ngayon? Ilalagay naman natin yung magic sarap na yan. Magic sarap. Para pampalasa, magic sarap. At yan naman yung konting paminta para hindi masyadong maanghang. At syempre, dinagdagan ko rin siya ng konting asin lang para hindi siya masyadong maalat kasi meron na siyang magic sarap at paminta. Ayan. Konting asin na yung nilagay ko at hinalo-halo ko na siya. Ayan. Syempre, malinis siyang kamay ko kasi naglinis naman ako ng bigas. Naglinis ko at yung manok. At syempre, malinis na yan bago ko hinawakan yung manok. At dito na tayo sa pagbabad ng manok. Nilagyan ko siya ng konting Maggi sabor. Kasi yan ang mas masarap pag hinalo mo yan. Mas lalong sumasarap ang manok. Kasi isang beses nagluto ako na wala yan. Iba ang lasa talaga pag wala ang Maggi sabor. Pampasarap talaga yung Maggi sabor sa mga perito. Kahit luto na siya, yun lang yung pinaka-sauce mo. Patong mo lang siya. Ang sarap na. Kaya ako nasanay ako maglagay lagi ng Maggi sabor sa mga binababad na ulam. Yan. Sige, susuot pa natin yung mga
pampalasa o pang manuot yung sarap doon sa loob. Talagang inaano ko siya ng kamay ko para ramdam na ramdam ko yung pagdiin-diin ng mga sa loob, yung mga ginawa ko, mga sausawan. At naglagay na ako ng mantika. Ihanda na natin yung mantika at painitin na natin siya. At naglagay rin ako ng itlog para pampasarap pa yan. Isa pampasarap yan. At syempre hinalo-halo ko siya ng hinalo-halo para manutin yung itlog sa loob. Para pag naglagay ako ng cornstarch at saka yung ang ginagamit ko dyan, cornstarch at saka yung harina, hinalo ko sila para mas crispy ang ating piritong manok at lasang chicken joy. Yan yung ating sekreto para mas masarap yung ating piritong manok. Ayan, hinalo-halo ko siya para yung ating butter, yan yung butter na magiging pampa-crispy ng manok. At syempre kapag may balat yan ay sasarap pag kinain ng bata, malutong na malutong siya. Ayan, masarap yan pag pinirito. Maghintay lang tayo ng ilang minuto kasi nakababad na yan sa ating mga pinagbabarang kanina. Hintay lang natin at syempre habang pinapainit ko yung mantika ay pasok yung lasa sa loob ng manok. At after 100 years, ayan, pinalo-halo ko siya ulit gamit naman yung kutsara kasi nga syempre iba rin yung kinabay, iba rin yung kutsara, mas masarap, diba? Ayan, dahil pasok na yung mga pampalasa sa loob ng manok, eh syempre pipirituhin na natin maya. Ayan, kasi nga malapit na ang oras ng kainan at papasok na yung aking anak na bunso dahil nga siya ay mag-aaral ng panghapon. Syempre siya magbabaon ng chicken kasi ang aga niyang kumain. Yan na, mainit na yung ating mantika. Magpipirito na tayo ng ating manok. Sobrang init na yan. Ayan, diba? Naghihintay pa ako talagang kumulong-kumulo yung aking mantika para mas masarap, mas mabilis maluto at mahina lang yung apoy, guys, para hindi mabigla yung luto ng manok at luto yung pinakaloob-looban. Kasi pag hindi mo hininaan yan, biglang lakas ng apoy mo, eh syempre luto ang labas, silaw yung loob, may dugo-dugo pa yan. Kaya ginawa ko, tagal ko siyang pinainit dahil ang ginamit ko rin dyan nasa medium lang, medium heat ng gamit natin sa apoy. Kaya hindi siya masyadong nabigla, kaya medyo matagal ang pagkaluto niya, pero at least naman ay lutong-luto at malutong. At ayan nga, luto na rin yung aking sinaing. Ready na talaga yan para ibaon na ng aking anak. Ang hinahantay na lang dyan yung ating manok. Ayan, malapit na rin siyang maluto. Malapit na rin siyang magkulay brown. Kaya babaliktarin na lang natin mamaya. Isang baliktad pa, luto na siya.
Dapat adobohin ko. Ayaw ng adobo kay magbabaon daw siya. Kaya ang liliit ng pinahiwa ko. Ayan, naglagay na ako sa baonan ng aking anak. Nakaluto na ako ng kanin at saka ulam. Pati yung yung kutsara, naihanda ko na rin. At syempre, yung tubig, huwag kalimutan para meron siyang panulak doon. Ayun yung kanyang baonan na tubig para matagal siyang lumamig. Kailangan, lagyan natin ng, uminit. Lagyan natin ng ice. Matagal siyang uminit. Malamig pa rin siya 24 hours. Ayan. Maayos na yung baon niya. Ready to school na siya. Pinunasan ko. Syempre baka mabasa yung loob ng kanyang bag. Kasi sa loob ko siya nilalagay para hindi mabasa yung mga gamit niya. Nilalagyan ko siya ng plastic. Pinapasok ko na sa lalagyanan niya. O, kumpleto na siya. O, diba? Ready na. Tararan. Ayos ko na yung baon niya. Nalamig yung kanin.